Yo! What's up again mga kakusot, mga karpintero at mga karpintera, and you're now watching here again in our channel, Karpintero Pinoy TV by GCS Woodworks. So guys, for today's vlog, isa ka ba sa nagmamayari ng condo unit dyan sa SMDC Grass Fern Residence? So kung ganon is para sa inyo ang video natin for today. So and guys, ang gagawin natin dyan is 22 square meter studio unit ng ating client. So and guys, minor renovation lang gagawin natin. So ang gagawin natin, ceiling works, TV rack, closet with vanity, kitchen, CR cabinet, and also shower enclosure. And meron tayong mga changes sa mga electrical. So ano pa hinihintay nyo guys? Samahan nyo na ako at gawin na natin to. Baka gawin pa ng iba. Let's go! So ngayon guys, agad natin binisita ang kanyang unit. Nang sa ganon is masukat natin actual. So ayan, as you can see, wala pang kalaman-laman. May shower enclosure tayo sa kanyang toilet, and meron tayong overhead sa kitchen, and tatanggalin natin itong partition na to. Nang sa ganon is mas malaki yung ma-occupy ng ating design dyan. So ayun din naman ang gusto ng ating client. So eto na nga guys ang aming disenyo para sa kanyang condo unit. Dito lang yan sa SMDC Grass Fern Residence. Yan yung kitchen natin, TV rack natin, closet and vanity. Then meron siyang dining dyan and display cabinet. So as you can see, isang direction lang pati yung ceiling niya, kasi yung kabilang side is puro furniture naman ng ating client. So ayun guys, sinumulan na natin ng fabrication. Nang sa ganon is maisalpak na natin agad sa kanyang unit at makakabit na natin lahat. So ayun na yung fabrication natin is ongoing. So ayun guys, yun yung kanyang closet, yan yung kanyang vanity, and syempre yun yung kanyang TV rack. So tuloy-tuloy lang ang progress natin dyan. Then puproceed tayo nyan after nyan sa ating lamination. So after lamination, puproceed naman tayo syempre sa ating delivery. So ito na nga guys, for delivery na nga lahat, at isasampa na nga natin yan lahat sa ating walang sawang lalamove. Baka naman. So ayun guys, no, as you can see, hindi yan magkakasya sa isang lalamove lang. So kailangan natin kumontak ulit ng iba. Nang sa ganun is makompleto na ang karga ng ating mga cabinet. So ayun guys, as you can see, tuloy-tuloy lang tayo sa pagloading ng ating mga cabinet. Then ito na nga guys, dumating na nga tayo dito mismo sa site, at ito na nga, dinimolish na nga natin yung kanyang partition wall, and nagsimula na rin yung framing natin dyan. As you can see, yan na siya guys. Yun no. So ito ngayon guys, ipupull out natin yan guys, kasi ma-skip lang yan dyan. So para medyo lumuwag-luwag tayo dyan. Ito na yung framing niya. Syempre sunod natin dyan is electrical bago takpan ng gypsum board. So ayun guys, ayun na yung framing natin. So proceed tayo nyan sa electrical. As you can see, ayun na yung mga boards natin, nakabang na. Yung electrical natin, syempre nakagawa na rin siya dyan. Nakaabang na, ilaw na lang ang ilalabas natin dyan. Okay na yung mga kable natin dyan. So may chipping nga pala tayo dito, dahil sa partition na yun meron palang mga kable or mga wire na nandun naka-embed sa mismong sahig. So ito na yung ilaw natin guys. Yung strip light na ginamit natin dyan is warm white. So sunod naman natin dyan, ikakasais yung ating mga pin light. So ayun guys, sinati ko lang naman yung mga pin light natin dyan as per dun sa mga cabinet na nakasampa dun sa atin. So ito na yung CR cabinet natin, nakasana rin natin yan dyan. So ito, susunod natin dito is mga pin light syempre. So yung pin light na ginamit natin dito is tricolor yan guys. So as you can see, tatlong kulay. So pindutin nyo lang paulit-ulit at mag-iiba-iba rin yung kulay nya. So yan, as you can see, okay na tayo dyan sa pin light. Na-testing na natin. Syempre after nyan, proceed na tayo sa mga cabinet natin, dahil tapos na rin yung mga ilaw. So yung chipping natin, after nyan saka tayo magkakasa, kasi mapupunta yan sa likod ng mga cabinet. So ito yung kanyang vanity and closet guys, no, nakapwesto na. So after ng light natin, proceed tayo dyan sa painting, sa ceiling works.
And ito na yung kitchen, nakasana rin natin. So ang kulang natin dyan is kitchen backsplash, installation ng rain hood. Dito naman sa CR, kulang natin dyan is yung shower enclosure natin. So ayun guys, babalik tayo bukas dahil itong unang araw is hindi natin natapos. So ayun na rin yung mga pin light natin, nakakasana. Okay na rin yung mga ilaw, na testing na. So ito na tayo guys, muli tayo nagbabalik. So ayan, as you can see, nalatag na rin natin yung TV rack at display cabinet nya dito sa tabi ng kitchen. Kasi yung tabi ng kitchen na yan yung magiging dining table nila. Then sa kabilang side guys, dyan na yung kama nila, yung sofa nila, dyan na rin sa kabila. Kaya wala na silang pinalagay dyan. So dito lang tayo lahat tinodo natin dito sa side na to. So ayan guys, so syempre yung mga chinip natin dyan, tatakpan natin yan, ayusin natin yan. Then pipinturahan din natin lahat yan kasi medyo nadumihan yung mga part ng wall nya dahil dun yan sa chipping. So kailangan natin yan iayos at linisin muli. So ang ano lang naman dyan, meron naman tayong painting works dyan. So ito na rin yung kanyang laboratory cabinet, nakabit na rin natin. And then yung kanyang overhead cabinet, yan na rin. So shower enclosure na lang ang kulang natin dyan. So ito na yung TV rack natin, also dining natin nandyan na. So small space lang siya, small unit, pero minaximize natin yan para ma-accommodate yung mga gustong ilagay ng client natin. So gusto niya meron siyang closet, meron siyang vanity, gusto niya may TV rack siya, gusto niya may dining siya na hindi nakaka-occupy ng malalaking space. And ito yung kitchen cabinet niya, yung microwave niya, may lagayan niya, customize naman lahat yan. Sinusukat natin na actual para pag dating natin sa design is hindi ma-compromise yung iba nating space. So ayun guys, no, so kung siyan medyo makalat tayo dyan guys, no, pero lilinisin natin yan after. Makikita nyo mamaya kung ano yung kalalabasan yan. So ayun guys, tuloy-tuloy lang tayo. So nagkakabit na tayo dyan ng fluted panel. Syempre after nyan, testing muna tayo ng mga drawer. Yan, pinto, testing natin kung walang mga sabit. Siyempre, pagtapos nila dyan, ng carpenter, papasok naman yung ating mga laminator para naman sa mga retouch and para sa final touch ng ating mga gawa. Siyempre, kasama yung pintor natin at ibang karpintero para ma-check natin. Tulad yan, hindi nakasabit yung drawer, kaya chine-check natin yan, okay na siya ngayon. So, move tayo dito sa kanyang TV rack. So, ito yung TV rack niya, isumot naman yung mga drawer niya, wala naman sumasabit. So, okay na tayo ulit dyan. Then proceed naman tayo guys dito sa kanyang kitchen. So ito guys, no, so you can see wala na tayong handle dyan kasi nga push lock na lahat ng ating door. So seamless lang siya, mas maganda siyang tignan kung ganyan lang. So ayun guys, no, okay naman at smooth naman lahat, pinto at drawer. So wala tayong dapat alalahanin. Ayun na rin yung backsplash, then may ilaw na rin siya under ng kitchen. So ayun guys, bukas is final na ng ating project dito sa SMGC Grassburn Residence. Syempre samahan nyo ako, babalikan natin yan bukas. So para makita natin kung ano yung mga magiging outcome. So ayun guys, excited na ba kayo? Samahan nyo ako, silipin natin sabay-sabay kung ano yung magiging outcome ng project na to guys. Ano pa hinihintay nyo? Let's go. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.
So and guys, nakita nyo naman at napanood ang ating ginawang unit dyan sa SMDC Grassburn Residence, at sana nagustuhan nyo ang video natin for today. So sa mga kondo na iba dyan na nais magpagawa, wag nang magpatumpik-tumpik pa at wag nang magdalawang isip, agad lang kayo mag-message sa aming FB page para sa inyong katanungan or suggestion dito lang sa GCS Woodworks, or else pwede naman kayong pumunta sa aming backup page dito lang sa GCS Woodworks and Fit Out Carpinterong Pinoy TV backup page, or else pwede naman kayo rumekta dito sa amin mismo sa aming woodwork shop. Traceable naman ang aming shop dito lang sa GCS Woodworks and Fit Out, at makakarating kayo dito sakto sa ating lokasyon, at pwede nyo na rin makita yung mga ongoing projects natin. Makikita nyo na at masisilayan at mahahawakan nyo na ang aming mga gawa, kung gaano kaganda at kung gaano kaganda yung mga materials na ginagamit natin. So ayun guys, sana nagustuhan nyo ang vlog natin for today. Salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood at walang sawang pagtangkilik sa gawang Pinoy, tatak Pinoy ng Carpinterong Pinoy TV by GCS Woodworks. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please like, share, and subscribe, and please click the notification bell below para update kayo sa mga videos na i-upload namin. So and guys, paki-share lang at paki-like, and also click the notification bell sa mga manonood natin at para updated kayo. So ayun guys, maraming salamat, lalo na sa mga subscriber natin sa iba't ibang bansa, sa mga OFW at sa lahat ng manggagawa. Mabuhay kayo. Hanggang dito na lang ang vlog natin for today. Break it down. Subscribe.